sa wakas may pagsapit ng umaga ay tumitigil yung ulan at lumalabas niya yung araw. Napakaganda ng sikat ng araw. Kaya sa mga oras ito ay agad-agad kong tinatanaw yung aking pamain na bulati na wati kung meron pa ba, pero meron pa man di ay. Kaya agad-agad ko na rin kinuha yung aking butas kasi magbubutas ako para hindi tayo matutukdawan ng mga halas sa ating spot. At kinukuha ko yung aking kawil. Kaya hindi na rin ako nagpadugay-dugay. Agad-agad ko na rin kinukuha yung aking napakakaraan ng balde at bumabaktas na ako dito papunta na ako sa spot. Sa mga oras ito ay umaagi din ako sa tulay na taytayan na bakal. Sobrang napaka-excited ko na talaga ng aking dagway at dumadaan din ako dito sa agianan na napakaraming alimatok. Kaya dali-dali talaga ako at pagkadating ko dito ay naghanap na ako dito ng pagpupwistuhan. At pagkadating ko sa mga puntong ito ay ito yung nagugustuhan ko. Kaya hindi na talaga ako nagpadugay-dugay dito ay inaandam ko na dito yung aking kawil. At agad-agad ko nang pinainan ng aking pamain ng mga bulatin na wati. At syempre hindi na pinadugay-dugay. Iniitsa ko na, binubutang ko na sa tubig baka may isda na makakakita tutukbi niya. At hindi na pinadugay-dugay. Pag bunot ko dito ay may tumukob at pagtingin ko dito ay dahon naman dahil germelina naon sa mani. Akala ko talaga isda na kumakaon pero di man di ay. At sa mga oras ito ay biglang sumalom kaya pag bunot ko dito ay hinahunat ko talaga. Binunot ko dito ay naanad yung isda din nangakuha. Kisi-kisi nagkupo-kupo at naglukso-lukso talaga ang isdang puyo. Kaya hindi ko muna siya talaga papasailuin kasi napakatambok niya talaga. Nahihirapan sa kalisod talaga ako sa paghawak ko sa isdang ito kasi napakahait talaga ng kanyang mga silig. Lukso-lukso pa talaga siya dahil sa sobra ng tuwa. Kaya sa mga oras ito hindi ko na pinalibag dugay-dugay. Agad-agad kong ibinalik yung aking kawil at tamang antay lang ako dito at lumihok-lihok na po at sumalom kaya binunlot na po na ako dito. Dagko-dagko na po na puyo yung nakuha ko. Sobrang lumilipay na talaga yung aking dagway kasi napakatambok na ng isda na ito. Sobrang tuwa ko talaga ngayon kasi mga malaki-laki na gamay yung mga puyo na nahuli ko ngayon. Sobrang lipad talaga ng aking dagway. At dito naman banda-banda nangagubot yung linya ng aking kawil pero hindi to problema kasi madali lang itong tangtangin at natangtang na kaya agad-agad na rin sumalom-salom na yung aking pamato at pagbunot ko dito ay nakakuha na po ako. Lumilipay na talaga ako sa mga oras na ito. At sobrang lipad talaga ng dagway ko ngayon kasi wala akong pambili ng ulam kaya nangawilat ko at pinahuli naman ako ng ganito ka mga good size na mga puyo. Dito naman banda-banda ay sumasalom na naman kaya binubunot ko talaga dito at sumusukol-sukol pa talaga siya. Sobrang lipay na naman ang aking dagway pagkatingin ko sa aking nahuli kasi sobrang napakadako na naman na puyo, napaka good size na niya talaga. Kaya hinahawakan ko talaga siya ng mabuti, hindi ko talaga nilulugakan yung aking kamot para hindi siya makabuhi at tinitipo ko dito sa aking hiwagang balde. At dito naman sa mga puntong ito ay pagkabira ko ay mayroon namang nahuli kaya napulbaan ako dito kasi malaki-laki. Pero pagkaahon ko dito ay ako nabigla kasi dahon naman ay dako kayong dahon ng jumelina. Langhiya, akala ko isda na talaga. At kaya sa mga puntong ito ay agad-agad akong lumipat at hahanap ako ng ibang mapagpuypuistuhan. Dito pala yung nahanap ko, parang lugar ng maengkanto. At dyan ko ihahagis yung aking kawil at tumatingin muna ako muna dito sa ibaba baka may anakonda dito nga nagbad-ay. At nagigitikin ko talaga kung may anakonda dito na magpapakita. Napaka-creepy naman ang iniispatan ko. At dito pagkalagay ko ay agad-agad sinalom kaya binubunot ko na rin dito. Nakahuli na pala ako dahil dito ng puyo. Nadilipay na naman yung aking dagboy kasi nadaragdagan yung aking huli. At dito na naman banda-banda pagkalagay ko ay may kumakaragat na naman dayon kaya hindi ko na pinasaylo talaga dito. Binunlot ko na naman siya at gumahagahi talaga. Sinambunutin na talaga kami kasi sobrang gahi talaga. At sa pagkatingin ko dito ay walang hiya. Palwa naman dahil lumi yung nahuli ko. Kaya ang gahi-gahi palang birahin. At sa kasamaang palad ay biglang nahilos yung aking kawil at yun ang dahilan kaya nagkabuhol-buhol yung aking fishing line. Walang hiya ito. Lumalabad talaga yung aking ulo kung paano na ito gamitin at susulbarin kasi nagkagubot-gubot naman ito. Sobrang maot na talaga yung aking dagway sa mga oras na ito. Nagluluod na ako. Ayoko na. Kaya umuwi na lang ako dito nga nagpulis maot yung dagway pero biglang nalilipay yung aking dagway kasi good size naman depod yung aking puyo nga nahuli. Makakasudan na naman ako depod dito di ay. Kung hindi lang sana nagkabuhol-buhol yung aking fishing line, madudugangan sana ito yung huli ko. Goods na ito, makakaulam na rin ako kahit papano.